Hindi na kinaya ni Anya ang sikip ng dibdib. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya, hindi mula sa kamay ni Rafael de la Vega, kundi mula sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Sa harap ng mga nagtatakang mata ng mga empleyado, nakatayo siya, nanginginig ang buong katawan, habang ang tinig ni Rafael ay parang yelo na tumatago sa buto. Hindi ka na namin kailangan, Anya. Umalis ka na. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na bumaon sa puso niya. Hindi lang ang pagpapaalis sa kanya, kundi ang paraan. Sa gitna ng open office, sa harap ng lahat, ipinahiya siya. Ang matatalim na tingin ng mga magulang ni Rafael, lalo na ang matalas na titig ni Doña Sofia de la Vega, ay parang libong karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nakita rin niya ang isang ngiti sa labi ni Don Ricardo Villamor na nakatayo sa isang sulok, isang ngiting nagpapahiwatig ng kanyang kamay sa likod ng lahat ng ito. Wala siyang magawa. Wala siyang lakas. Hindi niya masabi ang totoo na ang pagiging tapat niya sa kumpanya ay nauwi sa pagkadiskubre niya sa iligal na gawain ni Don Ricardo. Napaatras siya, walang lakas na lumaban. Ang huling tingin niya kay Rafael ay isang halo ng pagtataka at matinding sakit. Bakit? Bakit niya ito ginawa sa kanya? Ang mga mata ni Rafael ay blanko, walang emosyon. Parang estranghero ang lalaking minsan niyang minahal. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang tiyan, isang lihim na walang sinuman ang nakakaalam, isang lihim na ngayon ay nagbibigay ng matinding kirot. Nang gabing iyon, umuulan ng malakas. Ang bawat patak ng ulan ay parang luha na dumadaloy sa pisngi ni Anya. Naglalakad siya sa madilim na kalsada, walang patutunguhan, walang masilungan. Ang suot niyang puting blouse ay basang-basa, lumalabas ang hubog ng kanyang tiyan na unti-unting lumalaki. 4 na linggo. 4 na linggo na silang lumalaki sa loob niya. 4 na maliliit na buhay na ngayon ay tila wala ng pag-asa. Patawarin niyo ako, mga anak ko, bulong niya sa hangin, habang ang mga luha ay patuloy na umaagos. Patawarin niyo ang nanay niyo sa kahinaang ito. Bawat hakbang niya ay puno ng pighati, ngunit sa gitna ng desperasyon, isang mainit na apoy ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi ito galit na walang saysay, kundi isang matinding puot na humalo sa determinasyon. Hindi siya hahayaan ng De La Vega na manatili sa ilalim. Hindi niya hahayaan na mawala ng pag-asa ang kanyang mga anak. Babangon ako, bulong niya, ang boses ay halos hindi na marinig sa gitna ng malakas na ulan. At babalikan ko kayo, Rafael de la Vega. Lahat ng kinuha ninyo sa akin, babawin ko, doble pa. 8 taon na ang lumipas. Ang maliit na batang babae na umiiyak sa ulan ay naglaho na. Ngayon, nakatayo si Anya Reyes sa harap ng daan-daang kamera. Ang kanyang aura ay nangingibabaw sa buong silid. Walang bakas ng kahapon sa kanyang mukha. Ang dating simpleng sekretarya ay isa ng IFI ng Veridian Holdings, isang kumpanyang biglang lumitaw at mabilis na lumago sa industriya. Ang kanyang itim na blazer ay bumabalot sa isang figura na puno ng kapangyarihan at otoridad. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang bawat salita ay may timbang, bawat tingin ay may layunin. Ikinagagalak ko kayong makita. Ngayon, nais kong ipaalam sa inyo ang bagong direksyon ng Veridian Holdings. Habang nagsasalita siya, lumabas sa likuran niya ang 4 na anghel. 4 na bata, magkakamukha, magkakasintangkad. Sina Lucas, Sofia, Marco at Isabella. Ang kanilang mga mata ay kumikinang, ngunit may bakas ng pamilyar na kislap na tila galing sa parehong pinagmulan. Ang mga bata ay nakatayo sa tabi ni Anya, ang kanilang presensya ay nagdulot ng bulong-bulungan sa mga mamamahayag. Sila ang aking inspirasyon, Anya patuloy, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sila ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban at lumalago. Sila ang aking kinabukasan. Sa likuran ng mga mamamahayag, nakaupo si Rafael Raf de la Vega, ang kasalukuyang IFI ng De La Vega Corp. Naakit siya sa balita tungkol sa bagong kumpanyang biglang sumulpot. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang mukha na bumabagabag sa kanya sa loob ng halos 1 dekada. Nang una niyang marinig ang pangalang Anya Reyes, nagkaroon ng bahagyang kurot sa kanyang dibdib, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Maraming Anya Reyes sa mundo. Ngunit nang lumabas si Anya sa entablado, parang piniga ang puso niya. Nagulat siya. Hindi ito possible. Ang parehong mata. Ang parehong balat.
Ang parehong pangkalahatang anyo. Nag-iba lang ang pananamit at may matinding kapangyarihan sa mga mata. Nang makita niya ang apat na bata na lumabas, parang nabasag ang mundo niya. Magkakamukha sila. Magkasing edad. At mayroong isang bagay sa mga mata ng mga bata na pamilyar sa kanya. Ang kanilang mga mata ay parang kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis, halos marinig niya ang tunog nito. Hindi ito ang anya na kanyang kilala. Hindi ito ang anya na kanyang sinaktan. Ang anya na ito ay isang babae na may kapangyarihan, may sariling imperyo, at may apat na anak. Apat na bata na may mukha na tila refleksyon ng kanyang sarili. Sa loob ng maraming taon, ani-anya, ang kanyang tingin ay lumibot sa silid, ngunit pansamantala ay huminto sa isang partikular na individual sa likuran, si Rafael. May bahagyang kislap ng hamon sa kanyang mga mata. Ang aking kumpanya ay nakatuon sa paglago at pagbabago. Ngunit ngayon, mayroon kaming bagong misyon. Ang pagwawasto ng mga kamalian sa nakaraan. Ang pagbawi ng mga bagay na ninakaw. Ang pagpapakita kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Ang mga mamamahayag ay nagbulungan. Ang De La Vega Corp ay kasalukuyang nahaharap sa matinding problema sa pananalapi at ang mga salita ni Anya ay tila direktang pananakit. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Matapos ang press conference, nagmamadaling lumapit si Rafael kay Anya. Ang kanyang isip ay gulong-gulo, ang kanyang puso ay puno ng matinding pagkabigla. Gusto niyang tanungin ang lahat. Gusto niyang malaman ang totoo. Gusto niyang kumpirmahin ang pinakamalalim niyang takot at pag-asa. Anya, tawag niya, halos humihingal. Anya Reyes? Sandali. Lumingon si Anya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay blanko, walang bakas ng pagkilala o pagmamahal na minsan niyang nakita. Pinisil niya ang kamay ng isa sa kanyang mga anak, at ang apat na bata ay nakatingin kay Rafael ng may pagtataka. Pasensya na, Ginoo, malamig na sabi ni Anya, ang kanyang tinig ay parang huni ng yelo. Hindi kita kilala. Kung wala kang importanteng negosyo sa Veridian Holdings, mas mabuting hayaan mo kaming umalis. Tinalikuran niya si Rafael, hinila ang mga anak niya palayo, at iniwan si Rafael na nakatayo doon, tulala. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng akala niya ay nawala na magpakailanman, ay bumalik. Ngunit hindi na siya ang Anya na kanyang iniwan. At ang mga bata, sino ang mga bata? Ang isang tanong ay umalinggaw sa isip ni Rafael, mas malakas pa sa bulong ng mga mamamahayag. Sino ka ba talaga, Anya Reyes? Ang opisina ni Rafael de la Vega sa tuktok ng De La Vega Tower ay malaki, moderno, at puno ng mga medalya at plaque na sumisimbolo sa pagiging matagumpay ng kanilang kumpanya. Ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam niya, mas maliit pa siya sa isang langgam sa gitna ng lahat ng iyon. Ang mga salitang lumabas mula sa bibig ni Anya sa press conference ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isip. Ang mga mata niya ay nakatitig sa screen ng kanyang computer, ngunit ang nakikita lang niya ay ang mukha ni Anya Reyes, ang Anya Reyes na bumalik. Ang Anya na iniwan niya 8 taon na ang nakakaraan ay isang simpleng babae, puno ng takot at bighati. Ang Anya na nakita niya ngayon ay parang isang reyna, may kapangyarihan, may sariling kaharian, at may matinding galit sa kanyang mga mata. Ngunit ang mas nagpapagulo sa kanya ay ang apat na bata. Ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata. Sino ka ba talaga, Anya Reyes? Bulong niya sa sarili, habang ang mga kamay niya ay nanginginig. Napaigtad siya nang mag-ring ang telepono. Ang kanyang executive assistant. Sir, nakaschedule po kayo for meeting with Eve Cruz from Prime Innovations in 5 minutes. Cancel all my meetings for the rest of the day, Aling Fee, sabi niya, ang boses ay matigas. Kailangan kong mag-isa. Walang sino man ang papasok. Ibinalik niya ang tingin sa screen. Binuksan niya ang folder na may nakasulat na personal files, at doon ay matatagpuan ang isang lumang larawan. Larawan ni Anya. Ang kanyang dating sekretarya. Ang babaeng pinakawalan niya dahil sa takot at sa kapangyarihan ng kanyang pamilya. Hindi niya kailanman nakalimutan ang araw na iyon. Ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina, ay pinilit siyang paalisin si Anya dahil sa isang iskandalo na kinasasangkutan ng ilang sensitibong impormasyon sa kumpanya.
Pinaniwala siya na si Anya ang nagtulo ng impormasyon na si Anya ang traidor. Ang totoo, pinigilan siya ng kanyang pamilya na hanapin si Anya. Sinabi nilang tumakas na ito kasama ang ibang lalaki. Ang tanga-tanga ko, Anya, bulong niya. Dahil sa takot, sinaktan kita. Tumayo siya at lumapit sa bintana, pinagmamasdan ang cityscape. Sa gitna ng lahat ng gusali, alam niyang nandoon si Anya. At ang mga bata. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kung sila nga ang kanyang mga anak, paano nangyari ito? Bakit hindi niya alam? Agad siyang tumawag sa kanyang pinagkakatiwalaang investigador. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang Anya Reyes. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pag-angat, at higit sa lahat, ang mga bata. Pagkaraan ng ilang oras, isang makapal na folder ang nasa kanyang mesa. Binuklat niya ito. Bawat pahina ay nagdadala sa kanya ng matinding pagkabigla. Ang Viridian Holdings ay hindi lamang basta-bastang kumpanya. Ito ay isang dambuhalang entidad na mabilis na lumago at ang mga koneksyon nito ay malalim. At si Anya Reyes ang utak sa likod ng lahat. Dumating ang mga larawan ng mga bata. Si Lucas. Si Sofia. Si Marco. Si Isabella. Walang duda. Hindi maaaring magkamali ang kanyang mga mata. Si Lucas ay may parehong matatalim na tingin at hugis ng mata niya. Si Sofia ay may parehong ngiti na minsan niyang nakita sa salamin. Ang pagkakahawig ay napakalinaw. Kumalabog ang kanyang puso. Ito ang kanyang mga anak. Ang 4 na anak na hindi niya alam na nag-i-exist. Kinabukasan, lumipad siya papunta sa bahay ng kanyang tita Amelia de la Vega, ang kapatid ng kanyang ama. Si Tita Amelia lang ang tanging miyembro ng pamilya na sa tingin niya ay may kakayahang maging tapat sa kanya. Matanda na si Tita Amelia, ngunit matalas pa rin ang isip. Tita, panimula niya, habang magkatapat sila sa sala, may kape sa mesa. May kailangan po akong itanong sa inyo. Tungkol kay Anya Reyes. Biglang nagbago ang mukha ni Tita Amelia. Naging seryoso. Bakit mo siya tinatanong, Rafael? Matagal na siyang wala sa buhay natin. Nakita ko po siya, tita, mariin niyang sabi. Bumalik siya. At may 4 siyang anak. Mga anak na sa tingin ko, mga anak ko rin. Napabuntong hininga si Tita Amelia. Rafael. Ang nakaraan ay dapat ng kalimutan. Para sa kapakanan ng lahat. Hindi ko po kayang kalimutan, tita, git niya. Kung sila nga ang mga anak ko, kailangan kong malaman ang totoo. May kinalaman ba ang pamilya sa pagkawala niya noon? Sa pagpapaalis sa kanya? Natahimik si Tita Amelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagsisisi. Marami kang hindi nalalaman, Rafael. Ang pamilya mo, ang nanay mo, may ginawa silang hindi maganda. Pinaghiwalay nila kayo. At ang tungkol sa pagbubuntis ni Anya, hindi namin alam. Pero kung totoo man yan, matinding kasalanan ang nagawa namin sa inyong lahat. Sa gitna ng usapan nila, nag-ring ang telepono ni Rafael. Isang notifikasyon mula sa kanyang sekretarya. Sir, Viridian Holdings has officially submitted counter-proposal for the North Luzon Development Project. It's significantly lower than ours, and their terms are incredibly aggressive. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael, isang ngiting halo ng pagkabigla at paghanga. Humanda ka, Anya Reyes. Ngayon alam ko na. Kinabukasan, sa isang meeting room ng isang kilalang hotel sa Maynila, nagkatapat muli ang De La Vega Corp. At Viridian Holdings. Ang hangin ay mabigat, puno ng tensyon. Nakaupo si Rafael sa dulo ng mesa, at sa kabilang dulo, nakaupo si Anya. Ang kanyang mga mata ay matalas, walang emosyon. Ang kanyang presensya ay nagpaparamdam ng lamig sa buong silid. Inilatag ni Anya ang kanilang proposal. Bawat detalye ay perpekto, bawat numero ay kinakalkula ng maigi. Hindi ito basta-basta. Ito ay isang hamon. Isang deklarasyon. Nang matapos siya, nagtanong si Rafael. Edneth Reyes, ang inyong proposal ay napakababang presyo. Paano ninyo nasisiguro ang kalidad ng serbisyo sa ganoong halaga? Tinaas ni Anya ang kanyang kilay, ang kanyang tingin ay matalim na tumama sa mga mata ni Rafael. De La Vega, ang Viridian Holdings ay hindi lang basta nagbibigay ng serbisyo. Nagbibigay kami ng solusyon.
Solusyon sa mga problemang dulot ng kawalang kakayahan ng mga nakaraang pagkakamali. Mayroon kaming paraan upang makagawa ng mataas na kalidad sa mas mababang halaga. Hindi lahat ng nakikita mo ay siyang totoo. Tumayo siya at ang kanyang tingin ay hindi lumihis mula kay Rafael. Sana ay maging maingat kayo sa pagpili, Judith de la Vega. Dahil minsan, ang pagpili ng mali ay maaaring magdulot ng matinding pagkasira. Tinalikuran niya sila at kasama ang kanyang team, lumabas siya sa silid. Naiwan si Rafael na nakatayo, ang kanyang puso ay kumalabog. Ang bawat salita ni Anya ay parang suntok sa kanyang dibdib. Ang bawat tingin niya ay naglalaman ng 1,000 katanungan. Alam ba niya? Alam ba niya ang tungkol sa mga bata? O ito ay isang pangkalahatang paghihiganti lamang? Si Anya Reyes. Isang babaeng puno ng misteryo, puno ng galit at puno ng pamilya. Ang opisina ni Anya Reyes ay matatagpuan sa ika-50 palapag ng Veridian Tower, ang pinakamataas na gusali sa Ortigas. Mula rito, tanaw niya ang buong cityscape, kasama na ang De La Vega Tower na ngayon ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang desk, nakalatag ang blueprint para sa North Luzon Development Project, isang proyektong mahalaga para sa De La Vega Corp. At ngayon, ito ay magiging laro ni Anya. Okay team, balikan natin ang lahat ng detalye, sabi ni Anya, ang boses ay matalim at puno ng determinasyon. Gusto kong masiguro na bawat sulok ay nasilip natin, bawat butas ay napunan. Walang puwang para sa pagkakamali. Naroroon ang kanyang team, kabilang na ang kanyang pinagkakatiwalaang si Lena E. Cruz, ang Head of Operations ng Veridian Holdings at matalik na kaibigan ni Anya. Nakita ni Lena ang pagbabago sa mukha ni Anya, ang muling pagbabalik ng galit na akala niya ay matagal nang nakabaon. Edith Reyes, ang offer natin ay napakababa na, sabi ng isang miyembro ng team. Baka malugi tayo kung hindi natin i-adjust. Ngumiti si Anya, ngunit walang init ang ngiti niya. Hindi tayo malulugi. Alam ko ang bawat galaw nila. Alam ko ang bawat kahinaan nila. Kailangan lang nating maging mas matalino at mas mabilis. Ang pagpupulong ay nagtapos, ngunit ang tensyon sa pagitan ni Anya at Lena ay nanatili. Sumunod si Lena kay Anya sa pribadong office nito. Anya, sigurado ka ba dito? Tanong ni Lena, may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Ang pagbagsak ng De La Vega ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Maraming buhay ang maapektuhan. Huminto si Anya sa paglalakad at humarap kay Lena. Lena, 8 taon. 8 taon kong pinaghandaan ito. Bawat patak ng luha ko, bawat pighati ko, ay babayaran nila. Lalo na siya. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Kung hindi sila bumagsak, hindi nila mararamdaman ang sakit na naramdaman ko. May awa sa mga mata ni Lena. Kilala niya si Anya higit kanino man. Alam niya ang sakit na dinadala nito. Ngunit alam din niyang ang galit ay makakasira sa kanya. Paano ang mga bata, Anya? Naisip mo ba ang epekto nito sa kanila? Ang pakiramdam na may isang ama na hindi ka magawang ipagtanggol. Napailing si Anya. Sila ang dahilan kung bakit ako lumalaban, Lena. Para sa kanila. Para hindi nila maranasan ang naranasan ko. Kinabukasan, isang private meeting ang naganap sa De La Vega Tower. Magkatapat sa mahogany table si Anya at Rafael. Ang hangin ay hindi lang mabigat kundi parang yelo. Edith Reyes, panimula ni Rafael, ang boses ay kalmado ngunit may pilit. Ang inyong proposal para sa North Luzon Project ay agresibo. Aggressive, tumawa si Anya, ngunit walang tuwa. De La Vega, agresibo ba ang tawag sa pagkuha ng karapatan? Ang pagwawasto ng pagkakamali? O agresibo ba ang tawag sa pagbagsak ng isang tao sa gitna ng kanyang kahinaan? Nanigas ang mukha ni Rafael. Naintindihan niya ang patama. Ang nakaraan ay nakaraan na, Gina Reyes. Tayo ay narito para sa negosyo. Huwag nating haluan ng personal na damdamin. Personal na damdamin? Uminit ang mga mata ni Anya. Ang pagpapaalis sa isang empleyado ng walang sapat na dahilan, ang pagwasak sa buhay ng isang tao, ang pagwasak sa pamilya personal na damdamin ba iyon, De La Vega? O kawalan ng puso? Napatingin si Rafael sa kanyang mga kamay, hindi makatingin kay Anya. Ang mga salita nito ay tumatago sa buto niya. Sumikip ang dibdib niya.
Hindi mo naiintindihan ang buong istorya, Anya. Kung alam mo lang. Alam ko ang lahat, Rafael, putol ni Anya, ang boses ay puno ng pait. At sa bawat araw na lumipas, mas lalo kong naunawaan ang bawat galaw mo noon. Isang duwag. Iyan ang ikaw. Walang nasabi si Rafael. Ang mga salita ni Anya ay parang bomba na sumabog sa loob niya. Matapos ang pulong, nagmamadaling lumabas si Anya. Ngunit sa kanyang pribadong elevator, bumagsak ang kanyang maskara. Ang matigas na ekspresyon ay napalitan ng sakit. Napahawak siya sa kanyang dibdib, pakiramdam niya ay sasabog ito sa matinding pighati. Hindi niya kayang tingnan si Rafael sa mga mata. Ang bawat tingin niya ay nagpapaalala sa kanya ng sakit, ng pagtataksil, at ng mga gabing umiiyak siya ng mag-isa habang yakap ang lumalaking tiyan. Ang bawat salita niya ay pinipiga ang puso niya. Pero kailangan niyang maging matigas. Para sa kanyang mga anak. Nang makauwi siya sa kanyang penthouse, niyakap niya ang 4 na bata na naghihintay sa kanya. Sina Lucas, Sofia, Marco at Isabella. Ang kanilang mga yakap ay ang tanging nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Mama, anong ginawa mo today? Tanong ni Sofia, nakangiti. Nagtrabaho ako, anak, sagot ni Anya, pilit nang umingiti. Para sa inyo. Habang nagbabasa ng kwento sa kanyang mga anak, nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Hindi niya sana sasagutin, ngunit biglang nagkaroon ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Sumagot siya. Walang boses. Tahimik lang. Pero sa kanyang screen, biglang lumabas ang isang mensahe. Isang larawan. Larawan niya at ng kanyang 4 na anak, kuha mula sa malayo. Isang larawan na tila kinuha ng patago. At sa ibaba nito, isang maikling text, hindi ka nag-iisa, Anya Reyes. May nakamasid. At may magbabayad. Nanindig ang balahibo ni Anya. Kinabahan siya ng matindi. Si Don Ricardo Villamor. Alam niyang ito na ang simula ng kanyang tunay na laban. Hindi makatulog si Rafael de la Vega. Ang mga salita ni Anya sa pulong at ang kanyang malamig na tingin ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Pero higit sa lahat, ang mga mukha ng 4 na bata. Ang pagkakahawig nila sa kanya ay hindi simpleng imahinasyon lang. Ito ay isang katotohanan na sumisigaw sa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang araw na huling nakita niya si Anya. Ang kanyang ina at ama, kasama si Don Ricardo, ay nasa opisina. Pinipilit siya ng kanyang ina na paalisin si Anya dahil umano sa pagnanakaw ng mahalagang impormasyon. Hindi niya alam na may kinalaman pala si Don Ricardo sa lahat ng ito. Ang tanging alam niya noon ay kailangan niyang sundin ang utos ng pamilya para mailigtas ang kumpanya. Ngunit ang sakit sa mga mata ni Anya ay hindi niya kailanman nakalimutan. Ang mga salitang iduwag ni Anya ay tumatama sa kanya. Alam niyang totoo iyon. Nang gabing iyon, hindi siya pumunta sa De La Vega Tower. Nagmaneho siya papunta sa isang parke sa Makati na malapit sa eskwelahan ng mga bata ni Anya. Alam niyang dito sila madalas dalhin ng driver ni Anya. Hindi niya alam kung bakit, pero kailangan niyang makita sila, kahit mula sa malayo. Maya-maya, dumating ang isang itim na van. Bumukas ang pinto at bumaba ang driver. Sumunod ang 4 na bata, sina Lucas, Sofia, Marco at Isabella. Naglalaro sila sa palaruan, tumatakbo at nagtatawanan. Pinagmasdan sila ni Rafael mula sa kanyang kotse. Ang ngiti ni Sofia. Ang seryosong tingin ni Lucas. Ang mga galaw ni Marco. Ang lambing ni Isabella. Bawat isa ay mayroong bahagi ng kanyang sarili na tila bumubulong sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili. Bumaba siya mula sa kotse, nagkubli sa likod ng malaking puno. Pinanood niya ang mga bata. Naramdaman niya ang matinding kurot sa kanyang dibdib, isang halo ng kaligayahan at matinding sakit. Bakit ngayon lang niya nalaman? Bakit? Nang gabing iyon, habang pauwi na sila, sinadyang daanan ni Rafael ang van ng mga bata. Nakita niya ang isang panyo na nahulog mula sa bintana, marahil ay pag-aari ni Sofia. Pinulot niya ito, ang tela ay may bahagyang amoy ng matamis na pabango ng bata. Isang ideya ang biglang sumagi sa isip niya. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa isang pribadong laboratorio. Gusto kong magpadna test, sabi niya sa teknisyan, iniabot ang panyo. Ito ang sample mula sa bata.
Ayaw niyang sabihin na kapatid niya o pinsan. Mas mabuti kung sasabihin niyang kaibigan para hindi na masyadong marami ang tanong. At ito ang sa akin. Samantala, patuloy ang kanyang investigasyon sa nakaraan ni Anya. Nahanap niya ang isang dating janitor sa De La Vega Corp. Na nakakita ng insidente noon. Aling Nena, matagal na po kayong nagtatrabaho sa De La Vega noon, hindi po ba? Tanong ni Rafael, habang nakaupo sila sa isang simpleng kainan. Tumango si Aling Nena. Ay, sir. Simula pa noong bata pa kayo. Naalala niyo po ba ang pagpapaalis namin kay Anya Reyes? Biglang nanlumo ang mukha ni Aling Nena. Naku, sir. Masakit po sa loob ko noon. Ang bait-bait ni Ma'am Anya. Hindi po siya magnanakaw. Nakita ko po ang totoo. Napahawak si Rafael sa kanyang kamay. Ano po ang totoo, Aling Nena? Kailangan ko pong malaman. Si Don Ricardo Villamor po, bulong ni Aling Nena, lumingalinga sa paligid. Nakita ko po siya nakausap ang nanay niyo. Sabi niya, kung hindi natin aalisin ang babaeng iyan, mabubuking ang lahat. May hawak po siyang file na ibinigay sa nanay niyo, tapos biglang inakusahan si Ma'am Anya ng kung ano-ano. Sila po ang nag-set up kay Ma'am Anya. Si Don Ricardo. Nanggilala si Rafael. Kaya pala may koneksyon si Don Ricardo sa pagpapaalis kay Anya. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Pinaglaruan siya. Ginawa siyang puppet. Dinalaw niya muli ang kanyang tita Amelia. Hindi na niya sinabi na mayroong safety test na ginawa. Tita, alam niyo po ba ang tungkol kay Don Ricardo Villamor at sa pagpapaalis kay Anya noon? Direktang tanong ni Rafael. Napabuntong hininga si Tita Amelia. Rafael, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo. Pero pinigilan ako ng nanay mo. Totoo ang hinala mo. Si Don Ricardo ang utak sa likod ng pagpapaalis kay Anya. Akala ng pamilya mo, makakatulong siya sa kumpanya, pero ginamit niya lang kayo para pabagsakin ang kalaban niya, at nagkataon na si Anya ang nasa gitna. Hindi niya po alam na buntis si Anya noon, tanong ni Rafael, ang boses ay nanginginig. Umiling si Tita Amelia, lumuluha. Hindi, Rafael. Kung alam lang namin. Iyan ang kasalanan namin. Pinaniwala kami ng nanay mo na tumakas si Anya. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon mo sa kanya. Biglang nagring ang telepono ni Rafael. Isang block number. Sinagot niya. Isang boses na malamig at nakakakilabot ang nagsalita. De La Vega. Narinig ko ang paghahanap mo sa nakaraan. Mas mabuti pang tigilan mo na ang paghukay. May mga bagay na dapat manatiling nakabaon. Lalo na ang mga bagay na may kaugnayan sa mga anak. Hindi mo ba gustong manatiling ligtas sila? Si Don Ricardo Villamor. Ang boses na iyon ay hindi niya kailanman malilimutan. Ito ay isang direktang banta. Para sa kanyang mga anak. Para sa kanyang dugo. Kinalaban niya ang kaba sa dibdib niya. Ano ang gusto mo, Villamor? Matigas niyang tanong. Ang kapayapaan, sagot ng boses. Ang layuan mo si Anya Reyes. Ang kalimutan ang mga batang iyan. Kung hindi ko masisiguro ang kanilang kaligtasan. Pinatay ang tawag. Nanindig ang balahibo ni Rafael. Ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay isang personal na digmaan. Makalipas ang 2 araw, dumating ang resulta ng test. Ang kamay ni Rafael ay nanginginig habang binubuksan ang sobre. Ang mga mata niya ay lumipad sa mga salita sa papel. Probability of paternity, 99.9%. Nahulog ang papel mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namutla, parang nakakita siya ng multo. Napatulala siya sa kawalan habang ang mga luha ay unti-unting dumadaloy sa kanyang pisngi. Umaga pa lang, ngunit ang sikat ng araw ay tila walang epekto sa opisina ni Anya Reyes. Ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin sa natanggap niyang larawan at mensahe mula sa hindi kilalang numero. Si Don Ricardo Villamor. Alam niyang siya ang nasa likod nito. Ang bawat galaw niya ay tila nakamasid at ang pagbabanta sa kanyang mga anak ay nagpadilim sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Sa loob ng 8 taon, pinilit niyang kalimutan ang takot, pinalitan ito ng galit at determinasyon.
Ngunit ngayon, bumalik ang takot, mas matindi pa kaysa dati, dahil nakasalalay ang kaligtasan ng mga anak niya. Hindi siya makapapayag na may mangyari sa kanila. Habang nagre-review siya ng mga dokumento, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Rafael de la Vega, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay namumula. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng lamig sa buong silid. Anya, kailangan nating mag-usap, sabi ni Rafael, ang boses ay halos hindi marinig. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang sobre. Napaayos ng upo si Anya. Ang kanyang puso ay kumalabog. Alam niya kung ano ang posibleng nilalaman ng sobre na iyon. Hindi niya ito kayang harapin. Pinilit niyang maging matigas. De la Vega, kung tungkol ito sa negosyo, may schedule tayo para dyan. Sa ngayon, abala ako, malamig niyang sagot, pilit na iniiwasan ang kanyang tingin. Hindi ito tungkol sa negosyo, Anya, ani Rafael, lumapit sa mesa at inilapag ang sobre. Ito ay tungkol sa atin. Tinitigan ni Anya ang sobre. Zeno report ang nakasulat. Nagdilim ang kanyang paningin. Wala nang tayo, Rafael. Matagal nang natapos ang lahat sa atin. Wala kang karapatang manghimasok sa buhay ko. Sila ang mga anak ko, Anya, mariin na sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay nagtaas ng bahagya. Bakit mo itinago sa akin? Para siyang sinampal. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis malalaman ni Rafael ang totoo. Hindi niya naisip na sisimulan nito ang paghahanap. Ang lahat ng galit at sakit na pinilit niyang itago ay sumabog. Anong bakit? Matagal mo na akong sinaktan, Rafael. Sinaktan mo ako, pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Tinapon mo ako na parang basura. Tapos ngayon, magkakaroon ka ng lakas ng loob na tanungin ako kung bakit ko itinago sa iyo ang mga anak ko. Sumigaw si Anya, ang kanyang boses ay puno ng put at pait. Ano, Rafael? Para ano? Para kunin mo sila sa akin, tulad ng ginawa mo sa akin noon. Para wasakin mo ulit ang buhay ko at ng mga anak ko. Napaatras si Rafael. Ang mga salita ni Anya ay tumatago sa kanyang kaluluwa. Ang sakit sa mga mata nito ay nagpaalala sa kanya ng kanyang pagkakamali. Hindi ko alam na buntis ka, Anya, pabulong niyang sabi, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Pinaniwala nila ako na ikaw ang nagnakaw ng impormasyon na tinakasan mo ako. Nabulag ako sa galit at sa takot. Pinigilan nila ako na hanapin ka. Pinaniwala ako ng pamilya ko na wala ka na. Napatawa si Anya, isang mapait na tawa. Nabulag? Ikaw ang nabulag. At ako. Sino ako sa lahat ng ito, Rafael? Ang biktima. Ang tanga na umasa sa pagmamahal mo? Alam mo kung gaano kasakit ang bawat araw na lumipas, Rafael. Ang bawat gabing umiiyak ako, nag-aalala kung paano ko bubuhayin ang 4 na bata na ito. Hindi mo man lang ako naisip. Ang mga luha ay unti-unting dumaloy sa kanyang mga pisngi, mga luha ng galit at sakit. Bakit ngayon? Pagkatapos ng 8 taon? Ngayon na mayroon na akong sariling pangalan, ngayon na mayroon na akong sariling kumpanya, ngayon na malakas na ako, ngayon ka magpapakita at aakinin sila. Hindi na, Rafael. Huli na ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Sofia, na nagtatago sa labas, ay nagulat. Narinig niya ang sigawan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang kanyang ina na umiiyak at si Rafael na nakatayo doon. Mama, mahina niyang tanong, ang kanyang maliit na boses ay puno ng pagtataka. Napaigtad sina Anya at Rafael. Napasok si Anya, mabilis na pinunasan ang kanyang luha. Hindi niya gustong makita ng kanyang mga anak ang kanyang kahinaan. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na siya ni Sofia. Sofia, anak, bumalik ka sa silid niyo, sabi ni Anya, pilit na pinatigas ang boses. Ngunit si Sofia ay hindi gumalaw. Naglakad siya palapit, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Rafael, pagkatapos ay kay Anya. Sino po siya, Mama? Tanong ni Sofia, itinuro si Rafael. Hindi sumagot si Anya. Napatingin si Rafael kay Sofia, ang kanyang puso ay kumalaglag. Ang maliit na bata ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Matapos umalis si Rafael at si Sofia ay napilitang ibalik sa silid ng mga bata, bumagsak si Anya sa kanyang upuan. Ang luha ay patuloy na dumadaloy, mas masakit kaysa kanina.
Kinuha niya ang exit report na iniwan ni Rafael sa mesa. Ang mga salita ay malinaw. Hindi na niya kayang itanggi. Sila ang mga anak ni Rafael. Ang galit na pinipigilan niya sa loob ng 8 taon ay sumabog. Gusto niyang sumigaw, manakit, wasakin ang lahat. Ngunit wala si Rafael dito para saktan niya. Ang tanging naramdaman niya ay ang matinding sakit at pagod. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadampot niya ang isang litrato sa kanyang desk, litrato ng 4 niyang anak na masayang naglalaro. Lucas, Sofia, Marco, Isabela. Sila ang buhay niya. Sila ang dahilan kung bakit siya lumaban. Pero ngayon, dahil sa pagbabalik ni Rafael, parang unti-unting nawawala ang kapayapaan na pinilit niyang buuin. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit ay bumalik. Narinig niya ang mahinang katok sa pinto. "Mama, ayos ka lang po ba?" Tanong ni Lucas mula sa labas, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Napaigtad si Anya. Kailangan niyang maging matigas. Kailangan niyang maging malakas. Para sa kanyang mga anak. Pinunasan niya ang kanyang luha at pilit na bumangon. "Anak," sagot niya, ang boses ay pilit na kalmado. "Ayos lang si Mama. Pumasok kayo, mga anak." Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi siya ayos. Ang digmaan ay nagsimula na. At hindi lang sa negosyo. Ito ay digmaan para sa kanyang puso at para sa kanyang pamilya. Matapos ang nakakagulat na pagkikita kay Anya, isang malalim na pag-iisip ang bumalot kay Rafael de la Vega. Ang mga salita ni Anya na duwag ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isip. Ang sakit sa mga mata nito, ang pagtanggi nitong maniwala sa kanya. Ngunit ngayon, alam na niya ang totoo. Ang 4 na batang iyon ay kanyang dugo, kanyang laman. At hindi niya hahayaang mawala ang mga ito sa kanya, tulad ng nangyari kay Anya noon. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina. Mayroon siyang dapat gawin. Kailangan niyang sabihin kay Anya ang buong katotohanan. Ang katotohanan na hindi lang tungkol sa pagmamahal niya, kundi tungkol din sa kanyang pagtatangka na protektahan siya mula sa malayo. Nagpasya siyang huwag dumaan sa sekretarya ni Anya. Direktang nagtungo siya sa Veridian Tower. Sumakay siya sa elevator patungong ika-50 palapag. Bawat palapag na nilalagpasan niya, lalo siyang kinakabahan. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ni Anya. Nang bumukas ang pinto ng elevator, diretso siyang naglakad patungo sa opisina ni Anya. Nakita siya ng sekretarya ni Anya at nagulat. "Sir Rafael, wala po kayong appointment." Hindi niya pinansin. Dire-diretso siyang pumasok sa opisina ni Anya. Nagulat si Anya na nakaupo sa kanyang desk, nakatingin sa labas ng bintana. "Rafael, paano ka nakapasok dito?" Galit na tanong ni Anya. "Wala kang karapatan. Kailangan mong malaman ang lahat, Anya," putol ni Rafael. Huminga siya ng malalim. "Hindi ko niloko ang test. Sila ang mga anak natin. At may mas malalim pa tayong dapat pag-usapan. Tungkol sa nakaraan. Tungkol sa Veridian Holdings." Nagtaas ng kilay si Anya, may halong pagdududa. "Anong sinasabi mo? Naalala mo ba ang simula ng Veridian Holdings?" Panimula ni Rafael. "Kung paano ito biglang lumaki, kahit na halos malugi ka na noon." Naguluhan si Anya. Hindi niya maintindihan ang patutunguhan ng usapan ni Rafael. Nagkaroon nga siya ng malaking problema sa funding noon at halos bumagsak ang kanyang kumpanya. Ngunit biglang may isang anonymous investor ang pumasok at nagbigay ng sapat na pondo para siya makabangon. May isang taong tumulong sa akin noon. Isang investor na hindi nagpakilala, sabi ni Anya, nakatingin kay Rafael, puno ng pagtataka. Ngumiti si Rafael, isang mapait na ngiti. "Ako, Anya. Ako ang anonymous investor na iyon. Hindi ko gustong malaman mo. Gusto ko lang na maging ligtas ka, na maging matagumpay ka. At ang mga anak natin." Nanlaki ang mga mata ni Anya. Nabigla siya. Hindi niya ito inaasahan. Ang kanyang isip ay nagulo. Ang lalaking pinakakinamumuhian niya ay siya ring nagligtas sa kanya. Hindi ito maaaring maging totoo. "Nagsisinungaling ka," sigaw ni Anya, tumayo mula sa kanyang upuan. "Gagawin mo ang lahat para lang makalusot sa mga kasalanan mo.
Hindi ako maniniwala sa iyo. Mayroon akong patunay, Anya, sabi ni Rafael. Kinuha ang isang folder mula sa kanyang briefcase at inilapag sa mesa. Bawat transaksyon, bawat kontrata, bawat papeles ay narito. Ang pangalan ko bilang G. Cruz ay ang pangalan na ginamit ko. Pero ang bank accounts at ang mga pondo ay galing sa akin. Galing sa pribadong yaman ko, hindi sa De La Vega Corp. Sinuri ni Anya ang mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat numero, bawat perma ay totoo. Ang pangalan ng bank account ay kay Rafael. Ang mga petsa ay tumutugma sa mga panahong hirap na hirap siya. Hindi siya makapaniwala. Bakit? Bulong ni Anya, ang boses ay nanginginig. Bakit mo ginawa ito? Dahil sa bawat araw mula nang umalis ka, pinagsisihan ko ang lahat, Anya, sabi ni Rafael, ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Sinubukan kitang hanapin. Pero pinigilan ako ng pamilya ko. Pinaniwala nila ako na ikaw ang may kasalanan. At nang nalaman ko na nagtatayo ka ng sarili mong kumpanya, nakita ko ang pagkakataon para makatulong nang hindi mo alam. Hindi ko kailanman inakala na mayroon tayong mga anak. Kung alam ko lang, Anya. Umupo si Rafael sa isang upuan, ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pagsisisi. Ang pamilya ko, lalo na ang nanay ko, ay napakababaw at obsessed sa power. Napaka-impluensyal ni Don Ricardo Villamor. Siya ang nagsabing si Anya ang nagtulo ng kumpidensyal na impormasyon sa De La Vega Corp. Ginawa niya ito para mapilitan akong paalisin ka, at para mawalan ako ng kaalyado sa loob ng De La Vega. Hindi ko alam noon na ang impormasyon na akala ko ay ninakaw mo ay ang ebidensya pala ng kanyang mga iligal na gawain. Naniwala ako sa kanilang mga kasinungalingan at nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Nagpatuloy si Rafael. Nang dumating ang press conference, nagulat ako. Naisip ko na maaaring ikaw nga iyon pero hindi ako sigurado. Pero nang makita ko ang mga bata ang mga mukha nila, hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Sila ang mga anak natin, Anya. Ang lahat ng sinabi ni Rafael ay naglagay ng malaking pagkabigla kay Anya. Ang lahat ng galit at puot na pinanghahawakan niya ay biglang naglaho, napalitan ng matinding kalituhan. Ang kanyang buong mundo ay umikot. Ang taong kinamumuhian niya ay siya ring nagligtas sa kanya. At si Don Ricardo Villamor, sabi ni Rafael, biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Siya ang tunay na kalaban. Siya ang may pakana ng lahat. Siya ang nagplano ng pagbagsak ng De La Vega, at siya rin ang nagbanta sa iyo at sa mga bata. Nagsimula akong mag-imbestiga tungkol sa kanya, at nakita ko ang lahat ng kasamaan niya. May koneksyon din siya sa dating kasong iyon sa De La Vega Corp. Kung saan ka namin pinatalsik. Inabot ni Rafael kay Anya ang ilang dokumento, mga ebidensya ng mga iligal na gawain ni Don Ricardo, ang kanyang koneksyon sa mga pamilyang nagpapabagsak sa mga kumpanya, at ang kanyang mga banta kay Rafael. Ito ang mga ebidensya na kanyang nakuha sa kanyang paghahanap. Nanginginig ang mga kamay ni Anya habang hawak niya ang mga papeles. Ang kanyang paningin ay lumabo sa mga luha. Ang galit na itinago niya para kay Rafael ay biglang napunta sa ibang tao. Kay Don Ricardo. Ang lahat ng ito. Ang kanyang buong paghihiganti ay nabuo sa isang malaking kasinungalingan. Tinitigan niya si Rafael. Ang mukha ni Rafael ay puno ng sakit at pagsisisi. Hindi niya na makita ang duwag na inakala niya. Nakita niya ang isang taong naligaw, isang taong niloko. Bakit ngayon? Bakit ngayon mo lang sinabi ang lahat? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, Rafael, tanong ni Anya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pagkatapos ng lahat ng sakit, Rafael? Pagkatapos ng 8 taon na pilit kong binubuo ang sarili ko at ang buhay ng mga anak natin. Ang mga salita ni Rafael ay bumalik-balik sa isip ni Anya Reyes. Ang katotohanan na siya pala ang anonymous investor na nagligtas sa kanya, ang katotohanan tungkol sa panlilinlang ng pamilya De La Vega, at higit sa lahat, ang papel ni Don Ricardo Villamor sa lahat ng kanilang pighati. Ang kanyang galit ay hindi na nakatuon kay Rafael, kundi sa lalaking iyon na sumira sa buhay nila. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Ang larawang natanggap niya at ang mensahe ay patuloy na nagpapaalala sa kanya ng banta. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib na mas matindi pa sa kanyang galit. Ito ay takot. Takot para sa kanyang mga anak.
Kinabukasan, habang naghahanda ang mga bata para sa school, si Anya ay mas alerto kaysa dati. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ng driver at ng bodyguards. Niyakap niya ang bawat isa sa kanyang mga anak ng mahigpit. Mag-ingat kayo, mga anak, sabi niya kina Lucas, Sofia, Marco at Isabella. Diretso kayo sa classroom. Huwag kayong kakausap ng kahit sino na hindi ninyo kilala. At kapag may nararamdaman kayong kakaiba, sabihin agad sa inyong teacher. Ngumiti lang ang mga bata. Hindi nila alam ang bigat ng mga salita ng kanilang ina. Nang makarating siya sa opisina, agad niyang tinawagan si Lena. Lena, kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Don Ricardo Villamor, sabi ni Anya, ang boses ay seryoso. Bawat galaw niya, bawat koneksyon niya. Lahat. Anong nangyayari, Anya? Tanong ni Lena, halatang nag-aalala. Ipinadala niya ako ng larawan ng mga bata. May banta, diretsong sagot ni Anya. At nalaman ko ang buong katotohanan mula kay Rafael. Si Villamor ang nasa likod ng lahat. Nagulat si Lena. Ano? Puntahan mo ako sa opisina. Kailangan nating pag-usapan ito, Anya said. Pagdating ni Lena, ipinaliwanag ni Anya ang lahat ng natuklasan niya mula kay Rafael at ang tungkol sa banta ni Don Ricardo. Ipinakita rin niya ang mga dokumentong ibinigay ni Rafael. Kaya pala siya ganoon kamala sa De La Vega. Kasi siya pala ang nagpapahirap sa kanila, sabi ni Lena, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Kailangan nating protektahan ang mga bata. Ngayon na. Gumawa sila ng detalyadong plano para sa seguridad ng mga bata. Dinoble ang bilang ng bodyguards at inutusan ang paaralan na maging mas alerto. Kinagabihan, habang nasa bahay si Anya at nag-check ng kanyang email, nakita niya ang isang report mula sa security team. Isang lalaki ang nakita malapit sa eskwelahan ng mga bata kaninang umaga, pilit na lumalapit sa gate. Ang paglalarawan ay tumutugma sa isa sa mga tauhan ni Don Ricardo na nakita ni Lena sa isang intelligence report. Nanginig ang mga kamay ni Anya. Hindi ito basta banta lang. Seryoso si Don Ricardo. Biglang nagring ang telepono niya. Si Rafael. Anya, nalaman ko ang tungkol sa nangyari sa school, sabi ni Rafael, ang boses ay puno ng pag-aalala. Mayroon akong mga tauhan doon, nalaman ko agad. Ano ang plano mo? Hindi ko alam, Rafael, Anya confessed, sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang pagod. Natatakot ako para sa mga bata. Magtulungan tayo, Anya, sabi ni Rafael. Hindi na ito tungkol sa De La Vega o sa Veridian. Ito ay tungkol sa mga anak natin. Ako ang ama nila. Obligasyon kong protektahan sila. Sa kabila ng lahat ng sakit, naramdaman ni Anya ang bahagyang ginhawa. Sa wakas, mayroon siyang kaalyado. Isang kaalyado na may parehong dugo ng kanyang mga anak. Pumunta ka sa De La Vega Building bukas, sa ika-55 palapag. May dadalo tayong charity ball. Alam kong nandoon si Don Ricardo, sabi ni Rafael. Kailangan nating harapin siya. Ngunit sa mata ng publiko. Bakit? Tanong ni Anya. Para ipakita sa kanya na hindi tayo takot, sagot ni Rafael. At para sabihin sa kanya na hindi siya makakagalaw ng malaya. Kinabukasan, suot ang kanyang itim na gown, si Anya Reyes ay pumasok sa ballroom ng De La Vega Building. Ang kanyang aura ay puno ng kapangyarihan at pagkalmado. Sa kanyang tabi, si Rafael de la Vega, suot ang kanyang tuksedo, ay nagbibigay din ng presensya ng otoridad. Magkasama sila. Isang hindi inaasahang Perez. Nakita nila si Don Ricardo Villamor, nakatayo sa isang sulok, ay hawak na baso ng alak, nakangiti ng mapanukso. Ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita niya si Anya at Rafael na magkasama. Naglakad pa palapit si Anya at Rafael. Magandang gabi, Don Ricardo, bati ni Anya, ang kanyang tinig ay matamis ngunit mailason. Ngumisi si Don Ricardo. Ernest Reyes. M. de la Vega. Isang sorpresa na makita kayong magkasama. Tila nagbabago ang ihip ng hangin. Nagbabago nga, Don Ricardo, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay matigas. At ang hangin na iyon ay hindi magiging maganda para sa iyo. Tumawa si Don Ricardo, isang tawang puno ng pang-iinsulto. Hindi ko maintindihan ang inyong sinasabi. Abogado ako, hindi manghula.
Alam mo ang sinasabi namin, Villamor, sabi ni Anya, ang kanyang tingin ay matalim. Ang lahat ng kasamaan mo, ang lahat ng panlilinlang mo, ang lahat ng ginawa mo sa akin at sa De La Vega, ay malapit ng lumabas. At masisiguro kong matitikman mo ang parusang nararapat sa iyo. Tumaas ang isang kilay ni Don Ricardo. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Pabayaan mo ang nakaraan, Dia Reyes. May mga bagay na hindi dapat hinuhukay. Lalo na kung may masisira. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Rafael, pagkatapos ay bumalik kay Anya, at may bahagyang kislap sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng mga bata. Naintindihan ni Anya ang ibig niyang sabihin. Hindi kami takot sa iyo, Villamor, sabi ni Rafael, lumapit kay Anya. At walang makakasira sa amin. Mumiti lang si Don Ricardo, isang ngiti na puno ng pangako ng kapahamakan. Tingnan natin. Hindi pa tapos ang laro. Marami pa akong baraha. Tinalikuran niya sila at umalis sa ballroom. Ngunit ang kanilang paghaharap ay hindi nagtapos doon. Kinabukasan, isang balita ang lumabas sa lahat ng pahayagan. Isang ulat na nagdetalye ng mga kaso ng korupsyon at iligal na gawain na kinasasangkutan ng isang kumpanya. Ngunit ang pangalan ng kumpanya ay hindi De La Vega. Ito ay ang Viridian Holdings. Ang mga ebidensya ay mukhang napakapanipaniwala. Nagulat si Anya. Ito ang simula ng plano ni Don Ricardo. Habang nagbabasa siya ng balita, tumunog ang kanyang telepono. Galing sa eskwelahan ng mga bata. Ernest Reyes, ang inyong mga anak po, hindi po namin sila makita, ang sabi ng prinsipal sa kabilang linya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nawawala po sila. Nahulog ang telepono mula sa kamay ni Anya. Ang kanyang puso ay parang piniga. Nawawala ang kanyang mga anak. Alam niya kung sino ang may kagagawa nito. Narinig ni Rafael de la Vega ang putol-putol na pag-iyak ni Anya mula sa kabilang linya. Ang mga salitang nawawala sila ay parang kidlat na tumama sa kanya. Nahulog ang telepono mula sa kamay ni Anya at isang malakas na tunog ng pagkabagsak ang narinig niya. Anya! Anya! Anong nangyayari? Sigaw ni Rafael, halos mabaliw sa pag-aalala. Ngunit walang sumasagot. Agad niyang tinawagan ang kanyang security team. Lahat ng tauhan pumunta sa eskwelahan ng mga anak ni Anya Reyes. Agad. Nawawala ang mga bata. Kasabay noon tumawag din siya sa mga pulis. Ang De La Vega Corp ay may malakas na koneksyon at kailangan niya itong gamitin ngayon. Ang takot ay humalo sa matinding galit. Si Don Ricardo Villamor. Alam niya. Alam niya na ito ang gawa ng lalaking iyon. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa eskwelahan. Nakita niya si Anya, nakaluhod sa sahig, umiiyak at niyayakap ni Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit at kawalan. Anya, sigaw ni Rafael, tumakbo papalapit. Ano ang nangyari? Anong impormasyon ang mayroon kayo? Napaangat ng tingin si Anya, ang kanyang mga mata ay pamamaga at puno ng luha. Wala. Wala silang alam. Walang nakakita. Walang bakas. Dumating ang pulis at nagsimula ang investigasyon. Ang paaralan ay gulo, ang mga magulang ay nag-aalala. Ngunit walang sapat na impormasyon. Ang mga CCTV footage ay tila nagloko sa mismong oras ng pagkawala ng mga bata. Isang malinaw na senyales na pinlano ito ng maigi. Biglang nagring ang telepono ni Rafael. Isang hindi kilalang numero. Tiningnan niya si Anya at sumagot. Yen de la Vega, ang malamig na boses ni Don Ricardo Villamor ang narinig niya. Magandang araw. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na huwag manghimasok? Ngayon, mayroon kang 4 na dahilan para makinig sa akin. Nasaan ang mga anak ko, Villamor? Sigaw ni Rafael, puno ng galit. Tumawa si Don Ricardo. Nasa ligtas silang lugar. Sa ngayon, kung gusto mong makita silang muli, makinig ka sa aking mga utos. Una, ang Viridian Holdings ay hindi dapat makialam sa De La Vega Corp. Sa anumang paraan. Pangalawa, ibaba ninyo ang lahat ng kaso laban sa akin. Pangatlo, kalimutan ninyo ang lahat ng nalalaman ninyo tungkol sa nakaraan. At pang-apat, iiwan ninyo ang mga bata sa akin. Ako ang magiging bagong ama nila. Nanigas si Rafael. Ang huling utos ay parang patalim na tumusok sa kanyang puso.
Hinding-hindi. Hinding-hindi ko hahayaan iyan, sigaw ni Rafael. Kung gayon, de la Vega, magpaalam ka na sa iyong mga anak, sabi ni Don Ricardo, at pinatay ang tawag. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael. Ikinuwento niya kay Anya ang lahat. Ang mukha ni Anya ay lalong namutla. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Anya whispered, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Hinding-hindi ko ibibigay ang mga anak ko sa halimaw na iyon. Nagsimula ang kanilang paghahanap. Ginulo nila ang buong syudad. Sinubaybayan ang bawat lead. Ginagamit ni Rafael ang kanyang mga koneksyon, at si Anya naman ay ang kanyang katalinuhan at network sa negosyo. Nang gabing iyon, habang nagmamaneho sila, napansin ni Rafael ang isang lumang gusali sa isang liblib na lugar. Parang may kumikinang na bagay sa loob. Anya, nakita mo ba iyon? Bumaba sila sa kotse. Habang naglalakad sila papalapit, nakita nila ang isang maliit na laruan, ang paboritong laruan ni Isabela, na nakasabit sa isang bakod. Narito sila, bulong ni Anya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Bigla, lumabas ang mga tauhan ni Don Ricardo mula sa dilim. Armado sila. Napalingon sina Anya at Rafael. Napasok sila sa isang bitag. Napakasama talaga ng loob mo, Rafael, sabi ng isang tauhan ni Don Ricardo. Akala mo makakalusot ka sa amin? Ibigay mo ang lahat ng ebidensya laban kay Don Ricardo at baka may awa pa kami sa inyong mga anak. Wala kaming ibibigay sa inyo, sigaw ni Anya. Nagsimula ang labanan. Lumaban si Rafael. Sa kabila ng pagod at takot, ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas para protektahan si Anya. Bumalik ang lahat ng kanyang pagsasanay sa martial arts. Rafael, sa likod mo, sigaw ni Anya. Huli na ang lahat. Isang malakas na hampas ang tumama sa kanyang ulo. Nanlabo ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang init ng dugo na dumadaloy mula sa kanyang sentido. Bumagsak siya sa lupa, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Anya na puno ng takot at ang mga tauhan ni Don Ricardo na lumalapit sa kanya. Hindi ito matatapos, Rafael. Wala na kayong magagawa, isang boses ang narinig niya, isang boses na puno ng panlilibak at tagumpay. Ang tawanan ni Don Ricardo Villamor. Ang lahat ay unti-unting nagdilim. Isang matalim na sakit ang dumaloy sa katawan ni Anya Reyes nang makita niya si Rafael na bumagsak. Ang kanyang puso ay parang piniga. Rafael, sigaw niya, ngunit huli na ang lahat. Sinalubong siya ng mga tauhan ni Don Ricardo, ang kanilang mga mukha ay puno ng kasamaan. Sige, Via Reyes, sabi ng isang lalaki, sumama ka ng maayos at hindi kami masasaktan. Ngunit hindi susuko si Anya. Hindi na siya ang Anya Reyes na duwag at natatakot 8 taon na ang nakakaraan. Ngayon, siya ay isang ina na handang lumaban para sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Hinding-hindi ako sasama sa inyo, matigas niyang sabi. At hinding-hindi ko hahayaang saktan ninyo ang mga anak ko. Sinugod niya ang pinakamalapit na lalaki, ginamit ang lahat ng kanyang natutunan sa self-defense. Alam niyang hindi siya kasing lakas ng mga ito, ngunit mayroon siyang mas malakas na armas, ang kanyang isip at ang kanyang determinasyon. Habang nakikipaglaban siya, ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis. Kailangan niyang makakuha ng panahon. Kailangan niyang makakuha ng impormasyon. Don Ricardo Villamor, sigaw niya habang nakikipagbuno. Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit mo ginagawa ito? Tumawa ang isang tauhan. Gusto lang niya ng kapayapaan, Gia Reyes. Kapayapaan sa kanyang negosyo at sa kanyang reputasyon. Hindi siya makakakuha ng kapayapaan sa pagkuha ng mga anak ko. Anya retorted, sinuntok ang lalaki sa mukha. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Anya ang isang lumang radyo sa isang sulok. Isang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isip. Sa pamamagitan ng kanyang matalas na isip at kakayahan sa teknolohiya, alam niyang may magagawa siya. Bakit mo kami tinatago rito? Ang mga anak ko. Nasaan sila? Sigaw niya, pilit na ginugulo ang isip ng mga kalaban. Nasa ibang lugar sila, Via Reyes, sabi ng isang lalaki. Hindi mo sila makikita. Malapit na silang ilabas ng bansa. Nanigas si Anya. Ilabas ng bansa. Hindi niya hahayaan iyon. Habang nagpupumiglas, naabot niya ang radyo. Sa isang mabilis na galaw, na-activate niya ito at binago ang frequency.
Kailangan niyang ipadala ang isang mensahe. Isang lihim na mensahe na tanging si Lena lamang ang makakaintindi. Sa lahat ng nakikinig, ito ay Anya Reyes. Viridian Holdings. Mayroon akong emergency. Project Orion, Phase 2 activated. Location, Old Manila Warehouse, Pier 15. Repeat, Old Manila Warehouse, Pier 15. Pagkatapos noon, mabilis niyang pinatay ang radyo, bago pa man mapansin ng mga tauhan ni Don Ricardo ang kanyang ginawa. Samantala, sa labas ng warehouse, si Rafael, sa kabila ng kanyang matinding sakit, ay nagkamalay. Ang kanyang ulo ay humihilab, ngunit ang kanyang isip ay nakatuon sa isang bagay, Anya at ang kanyang mga anak. Narinig niya ang bawat salita ni Anya mula sa radyo. Project Orion. Alam niya kung ano iyon. Ito ay ang emergency protocol na ginawa ni Anya para sa pinakamasamang sitwasyon. Pilit siyang bumangon, ang kanyang katawan ay nanginginig. Kailangan niyang makatawag ng tulong. Sa kanyang huling lakas, dinukot niya ang kanyang telepono mula sa bulsa, tinawagan si Lena. Lena, si Rafael ito, halos pabulong niyang sabi. Old Manila Warehouse, Pier 15. Si Anya at ang mga bata. Nandoon sila. Si Don Ricardo. Kailangan natin ng backup. Rafael? Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Lena, halatang nag-aalala. Wala nang oras, Lena. Dalhin mo ang lahat ng magagamit natin. Tawagan mo si Tita Amelia. May mahalaga siyang dapat sabihin sa media, utos ni Rafael, bago siya muling nawalan ng malay. Sa loob ng warehouse, patuloy ang laban ni Anya. Ginawa niya ang lahat para makakuha ng oras. Alam niyang parating na ang tulong. Maya-maya, narinig niya ang sirena ng pulis. At ang tunog ng mga helicopter. Napalingon ang mga tauhan ni Don Ricardo. Nagkagulo sila. Ano yan? Sigaw ng isang tauhan. Palibutan ang lugar. Huwag ninyong hahayaang makatakas si Anya Reyes, boses ni Don Ricardo ang narinig niya, galing sa isang speaker. Isang malaking putok ang narinig. Bumagsak ang dingding ng warehouse. Pumasok ang mga pulis, kasama ang security team ng De La Vega at Viridian. At sa likuran nila, si Lena, kasama ang mga news reporter. Don Ricardo Villamor. You are surrounded. Release the children, sigaw ng isang pulis. Nagitla si Don Ricardo. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Paano? Sigaw ni Don Ricardo. Paano ninyo nalaman? Hindi mo pa ako lubos na kilala, Don Ricardo, matigas na sabi ni Anya, habang nilalabanan ang huling tauhan. Hinding-hindi ako susuko. Lalo na kung ang pamilya ko ang nakataya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Anya ang kanyang mga anak, nakatago sa isang maliit na silid. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay dumaloy sa kaligayahan. Mama! Mama! Sigaw ng mga bata, niyakap siya ng mahigpit. Ang mga pulis at security team ay inaresto si Don Ricardo at ang kanyang mga tauhan. Ngunit ang kamera ng news team ay nakatutok sa kanila. Nakasama ko po ang tiyahin ni N.F. De La Vega, at may mahalaga po siyang ibinunyag, sabi ni Lena sa kamera. Ang lahat ng kaso laban kay N.F. Anya Reyes, 8 taon na ang nakakaraan ay peke. Si Don Ricardo Villamor ang nasa likod ng lahat ng ito. Siya ang mastermind sa lahat ng korupsyon sa De La Vega Corp. At sa pagtatangkang pabagsakin ang Viridian Holdings. At siya rin ang may kagagawa ng pagdukot sa mga anak ni Anya Reyes at Rafael de la Vega. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang buong bansa ay nabigla sa pagbubunyag. Nang matapos ang lahat, nilapitan ni Anya si Rafael, na ngayon ay isinasakay na sa stretcher. Ang kanyang mukha ay duguan at maputla. Salamat, Rafael, pabulong niyang sabi, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Ngumiti si Rafael, isang mahinang ngiti. Para sa ating mga anak, Anya. At para sa iyo. Nang dalhin si Rafael sa ambulansya, nanatili si Anya, kasama ang kanyang mga anak. Tiningnan niya si Rafael na inilalayo sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Pasasalamat. At isang bagay na mas malalim. Ang ospital ay puno ng pag-asa at takot. Nakaupo si Rafael de la Vega sa isang pribadong silid, ang kanyang ulo ay nakabenda at mayroong mga galos sa mukha.
Ang sakit ay pisikal, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang puso. Ang pagkabigla nang makita niya si Anya na lumalaban para sa kanila, ang pag-asa nang makita niyang ligtas ang kanyang mga anak, at ang matinding pagkadurog ng puso nang makita niya ang mga bata na umiiyak at naghahanap sa kanya. Ang kanyang ina at ama ay naroon, ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Ngunit hindi niya sila pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay si Anya at ang kanyang mga anak. Makalipas ang ilang araw, pinayagan na siyang umuwi. Ang unang lugar na pinuntahan niya ay ang penthouse ni Anya. Pagpasok niya, nakita niya ang mga bata na naglalaro sa sala. Nang makita nila siya, tumakbo sila papalapit. Papa, sigaw ni Lucas, Sofia, Marco at Isabella, niyakap siya ng mahigpit. Niyakap din sila ni Rafael, ang kanyang mga mata ay lumuluha sa kaligayahan. Ito ang kanyang pamilya. Ito ang matagal na niyang hinahanap. Dumating si Anya. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit mayroong bahagyang paglambot sa kanyang mga mata nang makita niya si Rafael na niyayakap ang mga bata. Kumusta ang lagay mo? Tanong ni Anya, ang kanyang boses ay kalmado. Ayos lang ako, sagot ni Rafael, tumingin sa kanya. Salamat sa iyo, Anya. Sa pagliligtas mo sa amin. Ngumiti si Anya, isang tipid ng ngiti. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Para sa mga anak ko. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Rafael na hanapin ang kanyang lugar sa buhay ng kanyang mga anak. Dinadalaw niya sila araw-araw. Nagbabasa siya ng kwento sa kanila bago matulog. Naglalaro siya kasama sila sa parke. Binibili niya ang mga paborito nilang pagkain. Unti-unting nakikita niya ang pagbabago sa mga bata. Nagsimula silang tumawag sa kanya ng isi-papa ng may pagmamahal. Si Lucas, na dating tahimik, ay nagsimulang magbahagi ng kanyang mga pangarap. Si Sofia, na dating mailap, ay nagsimulang yakapin siya. Sina Marco at Isabella ay palaging nakadikit sa kanya. Ngunit si Anya ay nanatiling malayo. Ang kanyang mga pader ay mataas pa rin. Sa bawat pagtatangka ni Rafael na maging malapit sa kanya, nararamdaman niya ang malamig na hangin. Isang hapon, habang ang mga bata ay natutulog, lumapit si Rafael kay Anya sa sala. Nakaupo si Anya sa sofa, nakatingin sa labas ng bintana. Anya, kailangan nating mag-usap, sabi ni Rafael. Ano pa ang pag-uusapan natin, Rafael? Sagot ni Anya, hindi siya nilingon. Ang lahat ng kasinungalingan ay nabunyag na. Si Don Ricardo ay nasa kulungan na. Ang lahat ay tapos na. Hindi pa tapos, Anya, sabi ni Rafael, lumapit sa kanya. Hindi pa tapos hanggat hindi ka nagpapatawad. Napaikot ng mata si Anya. Madaling sabihin iyan. Pero ang sakit, Rafael, ang sakit na naranasan ko, hindi mo lang iyan mabubura sa isang salita. Alam ko, malungkot na sabi ni Rafael. At hindi ko kailanman buburahin ang sakit na iyan. Patawarin mo ako, Anya. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Sa pagpapaalis sa iyo, sa hindi paghahanap sa iyo, sa hindi pagprotekta sa iyo. Nabulag ako sa kapangyarihan at sa kasinungalingan ng aking pamilya. Wala akong ideya na may mga anak tayo. Kung alam ko lang, hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumuhod si Rafael sa harap ni Anya. Pakiusap, Anya. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Para sa ating mga anak. Para sa ating pamilya. Naramdaman ni Anya ang matinding pighati sa boses ni Rafael. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ngunit ang sakit ay naroon pa rin. Bakit ko gagawin iyon, Rafael? Tanong ni Anya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Bakit ko hahayaan na saktan mo ulit ako? Hindi ko na gagawin iyon, Anya, mariin na sabi ni Rafael. Ako ay nagbago. Nakita ko ang halaga ng pamilya. Nakita ko ang halaga mo. Hindi ko nahahayaan na may masaktan sa atin. Maya-maya, dumating si Tita Amelia. Kausap niya sina Doña Sofia at Don Ricardo, ang mga magulang ni Rafael. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsisisi. Anya, Rafael, panimula ni Tita Amelia. Gusto naming humingi ng tawad. Ang lahat ng ginawa namin noon, ang lahat ng kasinungalingan walang kapatawaran. Ngunit pakiusap, bigyan niyo kami ng pagkakataon na bumawi. Lalo na sa mga bata. Naramdaman ni Anya ang bigat ng sitwasyon.
Ang kanyang mga anak ay may karapatan sa isang pamilya. Isang buong pamilya. Hindi niya kayang ipagkait iyon sa kanila. Isang hapon, habang nagbabasa ng kwento si Rafael kina Lucas, Sofia, Marco, at Isabella, biglang sinabi ni Sofia, "Papa, sana palagi ka na lang dito sa amin." Napatingin si Rafael kay Anya, na nakatayo sa labas ng silid, nakikinig. Nagkatinginan ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Anya, nakita niya ang gyera ng emosyon. Ang sakit, ang pagdududa, ngunit pati na rin ang pag-asa. Nakatayo si Anya Reyes sa pintuan ng silid ng mga bata, pinagmamasdan si Rafael na nagbabasa ng kwento. Ang kanyang puso ay puno ng magkahalong emosyon. Ang sakit ng nakaraan, ang galit, ang pagtataksil, lahat ng iyon ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, nakita niya ang ngiti ng kanyang mga anak, ang kanilang mga mata na kumikinang sa tuwa habang nakikinig sa boses ng kanilang ama. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Rafael, ang kanyang pagiging ama na matagal nang nawala. "Mama," mahinang tawag ni Sofia, na lumabas sa silid. "Sana kasama natin si Papa palagi." Niyakap ni Anya ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang mga salita ni Sofia ay tumusok sa kanyang puso. Ito ang matagal ang hinahangad ng kanyang mga anak. Isang buong pamilya. Kinabukasan, binisita siya ni Lena sa opisina. Napansin ni Lena ang malalim na pag-iisip ni Anya. "Anya, hindi mo kailangang magpatawad kung hindi ka pa handa," sabi ni Lena, naupo sa tapat niya. "Ang sakit na idinulot niya sa iyo ay hindi basta-basta mawawala." Umiling si Anya. "Hindi na ito tungkol sa sakit, Lena. Ito ay tungkol sa kapayapaan. Ang kapayapaan ko at ang kapayapaan ng mga anak ko." Nakita ko ang mga mata ni Rafael. Hindi siya ang Rafael na iniwan ko. At ang mga anak ko, mahal na mahal nila siya. "Pero ikaw, Anya," tanong ni Lena. "Mahal mo pa ba siya?" Natahimik si Anya. Ang tanong ni Lena ay nagdulot ng malalim na kaba sa kanya. Ang pagmamahal na minsan niyang pinatay ay tila unti-unting muling nabubuhay. Ang lahat ng paghihiganti niya ay nawalan na ng saysay dahil ang kalaban niya ay hindi pala si Rafael, kundi si Don Ricardo. At si Rafael pa ang naging bianghel niya sa likod ng lahat. "Hindi ko alam, Lena," pabulong niyang sabi. "Natatakot ako. Natatakot akong masaktan ulit." "Hindi ka nahahayaan ni Rafael na masaktan," sabi ni Lena. "Nakita ko ang pagbabago sa kanya. Pinrotektahan ka niya at ang mga bata. Binuhay niya ang kumpanya mo. Anya, sa tingin ko, oras na para palayain mo ang galit sa puso mo. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa iyo." Sa hapon na iyon, tinawagan ni Anya si Rafael. Nagkita sila sa isang tahimik na restaurant. Ang hangin ay mabigat, puno ng hindi nasabing mga salita. "Rafael," panimula ni Anya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Naisip ko ang lahat. Ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang mga anak natin." Nakikinig lang si Rafael, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Anya, puno ng pag-asa at pag-unawa. "Hindi ko kailanman inakala na ikaw ang nasa likod ng lahat ng tulong na iyon," sabi ni Anya. "Ang lahat ng galit ko, ang lahat ng paghihiganti ko, ay nakabase pala sa isang kasinungalingan. At pinagsisisihan ko iyon." Umiling si Rafael. "Hindi mo kailangang pagsisihan, Anya. Normal lang ang magalit. Ang importante ay ang ngayon. At ang hinaharap." Huminga ng malalim si Anya. "Rafael, ang mga anak natin mahal na mahal ka nila. At ako din ni." Ang huling salita ay halos hindi lumabas sa kanyang bibig. Napaigtad si Rafael. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Hindi ko alam kung paano tayo magsisimula muli," sabi ni Anya, lumuluha. "Pero handa akong subukan. Handa akong magpatawad. Handa akong kalimutan ang nakaraan. Para sa ating mga anak. At para sa atin." Lumapit si Rafael, inabot ang kamay ni Anya. Dahan-dahan itong pinisil ni Anya. Ang kanilang mga mata ay nagkatinginan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa, ay unti-unting nawawala, napapalitan ng pag-asa. "Anya," pabulong na sabi ni Rafael, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. "Pangako. Hinding-hindi ko na kayo hahayaang masaktan. Hinding-hindi ko na kayo iiwan." Dahan-dahan, lumapit si Rafael at hinalikan si Anya.
Isang halik na puno ng pagpapatawad, ng pag-asa, at ng muling nabuhay na pag-ibig. Ang init ng kanyang mga labi ay nagdulot ng isang matamis na kirot sa puso ni Anya. Ito ang simula. Ito ang kanilang ikalawang pagkakataon. Nang gabing iyon, habang ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan, si Anya at Rafael ay bumalik sa penthouse. Nakita sila ng mga bata at tumakbo papalapit, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Mama! Papa, sigaw ni Lucas, Sofia, Marco at Isabela. Niyakap sila ni Anya at Rafael, isang buong pamilya. Ito ang kanilang bagong simula. Ang kapayapaan na matagal nilang hinangad ay sa wakas ay naroon na. Mga anak, sabi ni Anya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Magkakasama na tayo. Magpakailanman. Ang araw ay sumisikat sa penthouse, at ang simoy ng hangin ay nagdadala ng sariwang pag-asa. Walang bakas ng nakaraan na nagpapahirap sa pamilya de la Vega Reyes. Ngayon, ang bawat umaga ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Sina Anya at Rafael ay nagising sa yakap ng isa't isa, ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Sa kusina, abala si Anya sa paghahanda ng almusal habang si Rafael naman ay tumutulong sa pagpapainom ng gatas sa kanilang 4 na anak, sina Lucas, Sofia, Marco at Isabela. Ang dating malalayo at tahimik na mga bata ay ngayon ay puno ng sigla, nagkukulitan at nagbibiruan sa kanilang mga magulang. Si Lucas, na dati ay laging nag-aalala, ay ngayon ay masaya nang nagbabahagi ng kanyang mga pangarap. Si Sofia, na dating mailap, ay ngayon ay laging nakayakap sa kanyang papa. Sina Marco at Isabela ay laging nagpapagalingan sa paggawa ng key artwork para sa kanilang ina at ama. Papa, pwede po bang magkwento ka pa? Tanong ni Isabela habang kumakain ng kanyang cereal. Ngumiti si Rafael. Naman, mahal ko. Ano bang kwento ang gusto mo? Yung tungkol sa prinsesa na niligtas ng isang matapang na prinsipe, sabi ni Isabela, na kumikinang ang mga mata. Tumawa si Anya habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Ang paborito mo pala yan, anak. Ang buhay ng kanilang pamilya ay puno na ngayon ng pagkakaisa. Ang De La Vega Corp. At Veridian Holdings ay opisyal nang nagsama, bumubuo ng isang dambuhalang korporasyon na pinamumunuan ni Anya at Rafael. Hindi na ito tungkol sa kapangyarihan o paghihiganti, kundi sa paglikha ng isang mas mahusay na hinaharap, batay sa etika at integridad. Ang mga kaso laban kay Don Ricardo Villamor ay matagumpay na naipanalo, at siya ay nakakulong, nagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Isang araw, habang nasa parke sila, nakita ni Anya si Tita Amelia na nakaupo sa isang bench, pinagmamasdan ang mga bata. Kumusta, tita? Tanong ni Anya, lumapit. Ngumiti si Tita Amelia. Mabuti, Anya. Masaya akong makita kayong ganito. Ang kapayapaan na matagal nang nawala sa pamilya de la Vega ay bumalik dahil sa iyo at sa mga bata. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Ipinaliwanag ni Tita Amelia ang lahat ng naging pagkakamali ng pamilya de la Vega, ang kanilang pagkabulag sa kapangyarihan at ang kanilang pagsisisi. Niyakap ni Anya si Tita Amelia, isang senyales ng tunay na pagpapatawad. Sa isang pribadong pagdiriwang, nagpulong ang mga magulang ni Rafael, sina Doña Sofia at Don Ricardo, kasama sina Anya at Rafael. Walang galit, walang paghihiganti. Nag-usap sila ng tahimik, pilit na iniintindi ang nakaraan. Anya, Rafael, sabi ni Doña Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin niyo kami. Hindi namin naintindihan ang tunay na kahulugan ng pamilya. Sana ay mabigyan niyo kami ng pagkakataon na bumawi. Ngumiti si Anya. Ang pinakamahalagang pagbabawi ay ang inyong pagtanggap sa mga anak namin. At sa aming pamilya. 1 taon ang lumipas. Ang Veridian de la Vega Group ay naging isang pandaigdigang korporasyon. Ang kanilang mga anak ay lumalaki ng maligaya, puno ng pagmamahal. Isang gabi, habang nakaupo sila sa kanilang balkonahe, pinagmamasdan ang mga bituin, niyakap ni Rafael si Anya. Anya, pabulong niyang sabi. Naaalala mo pa ba ang unang araw na nagkakilala tayo? Hindi ko inakala na ang babaeng iyon na naging sekretarya ko ay magiging asawa ko at ina ng aking mga anak. Ngumiti si Anya, sumandal sa balikat niya. At hindi ko inakala na ang lalaking sinumpa ko ay magiging dahilan ng aking kaligayahan. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pighati, galit at pagkabigla.
Ngunit sa huli, natagpuan nila ang kapayapaan, pagpapatawad, at ang tunay na pag-ibig. Ang kanilang mga sugat ay gumaling at ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Ang bawat bata ay lumaki na may sariling pagkatao at pangarap. Si Lucas, ang panganay, ay nagsimulang maging interesado sa negosyo at pinangarap na sundan ang yapak ng kanyang mga magulang. Si Sofia, na may artistic streak, ay naging isang mahusay na pintor. Sina Marco at Isabella ay naging mga atleta, nagdadala ng karangalan sa kanilang pamilya. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagbabago, pagpapatawad, at ang kapangyarihan ng pag-ibig na bumuo ng isang buong pamilya mula sa mga pira-pirasong nakaraan. Hindi ito ang katapusan ng aming kwento. Ito ay simula ng aming walang hanggang pagmamahalan na binuo sa abo ng nakaraan at pinatibay ng pagpapatawad at pag-asa. Ang kanilang paglalakbay ay isang patunay na kahit gaano kalalim ang sugat, mayroong laging pag-asa para sa paggaling at mayroong laging pagkakataon para sa isang panibagong bukas.